Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa ating kapatid na si John Reps. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni John Reps, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At ito na mga kababayan, sabi nga po niya dito, no? Dalawang carrier strike group ng Amerika kasama ang Japan sa dagat ng Pilipinas gumawa ng pagsasanay. Alamin natin yan at pag-uusapan mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe dyan po sa ating, dito sa ating channel. At pakiclick na rin po ang notification bell dyan po sa ibaba. At ang subscribe button at pakilike na rin po ang ating video. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, no? Maraming salamat po at huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Dahil sa patuloy na pagpapakita ng China ng puwersang militar nito, nagsama-sama ang dalawang carrier strike group ng Amerika at naglayag mula sa Japan patungo sa dagat ng Pilipinas at nagsagawa ng MLDE sa Philippine Sea kasama ang mga Japanese warship. Ako sasabihin na naman. Sasabihin na naman ng mga ng China na nagpo-provoke na naman ang Pilipinas. Gumagawa na naman ng gulo ang Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea. Sa palagay ninyo, no? Tuloy natin. John Reps. Dalawang carrier strike group ng US Navy kasama ang Japan ang nagsagawa ng MLDE o Multi-Large Deck Event sa Philippine Sea. Ang kaganapan na isinagawa alinsunod sa international na batas sa international na tubig ay nakita ang paglahok ng US Navy Carrier Strike Group na pinangunahan ng kanilang mga flagship na USS Carl Vinson ng Carrier Strike Group 1 at USS Theodore Roosevelt ng Carrier Strike Group 9 at ang Hyuga class na helicopter carrier destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force na GSEC. Binigyang diin ng MLDE ng pagkakataon ang dalawang maritime forces na makisali sa joint operations upang isama ang pinahusay na maritime communication operation, air warfare operation at cross-deck flight operation para palakasin ang maritime integrated at sea operation at combat readiness. Ayon kay Rear Admiral Carlos Sargelo, commander ng Carrier Strike Group 1, ang US at Japan ay katangi-tanging may kakayahang mabilis na mag-assemble ng maramihang malalaking deck naval forces bilang suporta sa mutual security interests sa Indo-Pacific. Ang kanilang kakayahang mabilis at magsama-samang magtrabaho ay hindi na bago ang mga ganitong kaganapan. Ang Vinson Strike Group ay nagsagawa ng mga katulad na operasyon mula pa noong 2001 at ang pinakahuli noong November 2023 kasama ang USS Ronald Reagan at ang Japan Maritime Self-Defense Force sa Grabe, ang daming eroplano mga kababayan dun sa aircraft carrier, no? At ito po mga aircraft carrier na to ay mga strike group po ito mga kababayan, no? Inandito ngayon sa West Philippine Sea. Dagat ng Pilipinas na kanilang kaalyado. Sa maraming araw na kaganapang ito, ang mga barko at mga sasakyang panghimpapawid mula sa kaalyadong puwersa ay lumipad at naglayag alinsunod sa internasyonal na batas sa internasyonal na katubigan habang nagsasagawa ng air defense drills, sea surveillance, cross-deck exercise at mga taktikal na maniobra upang isulong ang katangi-tanging high-end warfighting capability. Ang Amerika, Japan at Pilipinas na dating naglaban-laban, ngayon ay lalong pinagtibay ang relasyon. Kilala ang Pinoy pagdating sa tapang at mahusay sa bakbakan, pero ang Pilipinas ngayon ay nahihirapang sumabay sa Amerika at Japan dahil sa kakulangan ng mga assets tulad na lamang ng mga malalaking barko at mga makabagong fighter jets na mahalaga upang depensahan ang bansa.
Pero may pangako naman ang Japan at Amerika na hindi pababayaan ang Pilipinas at handa silang ipagtanggol ang Pilipinas sa sinumang bansa. Layunin ng pagsasanay na ito na pahusayin ang tactical na kasanayan at interoperability ng US Navy. Sinabi yan ni Japan Maritime Self-Defense Force Rear Admiral Shimizu Hotishi, commander ng Japan Escort Flotilla 2. Ang kanilang relasyon ay nakatuon sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang mga coordinated maritime engagement at operation sa Philippine Sea o dagat ng Pilipinas ay bahagi ng nakagawiang presensya ng US Navy sa Indo-Pacific. Ang mga puwersang pangdagat ng US kasama ang network ng mga kasosyo at alyansa ay kailangan upang matiyak ang seguridad sa dagat at ang daloy ng walang harang na legal na komersyo sa rehiyon. Ipinagmamalaki naman ng Carrier Strike Group 9 na sila ay kumikilos pasulong at upang isama ang kanilang mga kasamahan sa koponan mula sa Vinson Strike Group at Japan Maritime Self-Defense Force. Ayon kay Rear Admiral Christopher Alexander, commander ng Carrier Strike Group 9, ang kakayahang patuloy na magsagawa ng mga komplikadong operasyon tulad nito ay nagpapakita ng likas na kakayahang umangkop ng US Navy upang gumana kahit kailan at kahit saan man na nagbibigay sa ating bansa ng mga kaalyado at mga nababagong opsyon para sa pagpigil at pagtatanggol. Mas may kakayahang kapag nagtutulungan upang tugunan ng mga ibinabahaging hamon sa seguridad sa dagat. Ang mga kalahok na assets ng Carrier Strike Group 1 ay binubuo ng USS Carl Vinson, Carrier Air Wing 2, Tecondera Class Guided Cruiser USS Princeton, Aliborg Class Guided Destroyer USS Terret, USS Dewey, USS Rafael Peralta at USS John Finn. Ang Carrier Strike Group 9 naman ay binubuo ng USS Theodore Roosevelt, Guided Missile Cruiser USS Lake Erie, 9 na squadron ng Carrier Air Wing 11 at 3 Aliborg-class Guided Missile Destroyer na Destron 23 kabilang ang USS William Lawrence, USS Daniel Inouye at USS Halsey. Parihong ang Carrier Strike Group 1 at Carrier Strike Group 9 ay binubuo ng isang multi-platform na pangkat ng mga barko at mga sasakyang panghimpapawid na may kakayahang magsagawa ng malawak na iba't ibang mga misyon sa buong mundo mula sa misyon ng pakikipaglaban hanggang sa humanitarian na tulong at pagtugon sa pagtulong sa kalamidad. Ang Carrier Strike Group 1 at Carrier Strike Group 9 ay kasalukuyang nakadeploy sa US 7th Fleet Area of Operation bilang suporta sa isang libre at bukas na Indo-Pacific. Ang US 7th Fleet ay ang pinakamalaking forward deployed number fleet ng US Navy at regular na nakikipag-ugnayan at nagpapatakbo sa mga kaalyado at kasosyo. Sa ganito karaming mga barkong pangdigma at kargado ng mga sasakyang panghimpapawid ay wala nang maglakas loob na lumapit o humarang sa kanila, pero mas maganda kung dumiretso sila sa West Philippine Sea upang makita naman ng Chinese People's Liberation Army Navy ang kanilang mga flight operation. Sigurado, no? Nakamatsyag po ang China dito sa mga ganitong exercises o mga joint exercises, no, na ginagawa po, no, diyan sa mga karagatan na yan, di ba? Nakamatsyag po yan China na yan. Alright, so yung mga babayan, no? Ayo, anong masasabi ninyo, no? Dito sa pagpapakita ng puwersa ng Amerika at Japan, no? Diyan sa Philippine Sea, mga kababayan, no? Ito ba ay dapat katakutan ng China, no? Itong puwersa na to, no? At dapat nga ba, no, na magbunyi ang Pilipinas, no, sa mga tulong, no, pinapakita ng mga kaalyadong bansa, no, ng Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa mga ganitong sitwasyon, no, na hindi natin maiiwasan na nagkakaroon ng mainit, no, na sitwasyon diyan sa West Philippine Sea, lalo na doon sa mga ginagawa, no, ng China, no, na panggigipit sa Pilipinas, no, lalong-lalo na, no, diyan sa mga isla, no, ng Pilipinas, diyan sa Ayungin Shoal, di ba? Yan sa Scarborough Shoal, di ba? Yung panghihimasok ng mga barko,
ng China, ng mga barkong milisya ng China, no? Yung mga panghihimasok, no? Buo-buo, no, ng mga China Navy diyan at ang mga Chinese Coast Guard, no, diyan sa karagatan ng Pilipinas. Anong masasabi ninyo dito mga kababayan? I-comment daw niyo diyan sa ibaba ang inyong mga opinyon at ating niyang pag-usapan. Alright? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.